Sa gilid ng estero, nakatayo ang isang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, sako at kahoy na galing sa tambakan. 2 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang ina ni Rico at simula noon mag-isa na niyang pinapasan ang bigat ng mundo. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit para bang ilang dekada na ang kanyang inabot sa hirap. Sa tuwing uuwi siya sa barong-barong, naririnig niya ang pagtulo ng tubig mula sa mga butas ng bubong. Sa may huni ng mga daga sa sulok, ang sahig ay palaging basa sa sinaw ng estero at ang banig na dati may init ng ina ay ngayoy malamig, mabaho at puno ng mantsa. Madalas, niyayakap niya ang sarili, pinipikit ang mata at iniisip na makabukas ay mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Kahit sa loob-loob niya'y alam niyang walang kasiguraduhan. Ang amoy ng paligid ay parang pinagsamang kanal, usok ng pabrika at nabubulok na gulay mula sa palengke. Ang amoy ng paligid ay parang pinagsamang kanal, usok ng pabrika at nabubulok na gulay mula sa palengke. Sa mga dingding ng barong-barong, nakalagay ang mga bagay na para sa iba'y basura, ngunit para kay Rico'y mahalagang alaala at palamuti. Nandoon ang sirang laruan na hindi na umaandar, ngunit minsan nagpangiti sa kanya. Isang basong may gasgas na gamit niya sa pag-inom ng tubig ulan. Ilang plastik na bote na pinuno niya ng bato para magsilbing laruan. At punit na payong na ginagamit niyang panangga sa init. Sa simpleng koleksyon ng pasurang ito, dama niya na may sarili rin siyang mga kayamanan kahit sa gitna ng hirap. Habang nakahiga, naaalala niya ang huling gabi kasama ang kanyang ina. Mahina na ito noon, namumutla at nanininig ang kamay habang mahigpit na hawak ang kanya. Anak, bulong ng ina. Pilit pinapalakas ang boses. Kahit mawalan tayo ng lahat, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pinilit nitong umiti at saka nagsimulang umawit ng paborito nilang himig. Kahit pahingal at halos pabulong na lamang. Sa dilim may liwanag, sa hirap may ginhawa. Huwag kang susuko anak, may bukas pa. Sa tuwing bumabalik sa kanya ang alaala, parang naririnig pa rin ni Rico ang boses ng kanyang ina. Mahinahon, ngunit matibay. Minsan iniisip niya, kung hindi ko maalala ang kantang ito, baka tuluyan na akong bumigay. Isang madaling araw. Nagising si Rico sa amoy ng estero, maasim, mabaho, at halo-halo ang singaw ng nabubulok na basura. Sa paligid ay maririnig ang kaluskos ng mga daga na nabuumpukan sa bilid, huni ng mga ibong naghahanap ng tirang pagkain at malayong dagundong ng mga truck na nagdadaanan. Kumakalam ang kanyang tiyan. Tumayo siya mula sa banig, kinuha ang lumang sako na gamit sa pamumuyot at nagsimulang maglakad papunta sa tambakan. 20 pesos lang, sapat na para makabili ng tinapay. Bulong niya sa sarili. Basta't makahanap ako ng sapat na bote at plastik. Habang naglalakad, naamoy niya ang bagong lutong pandesal mula sa maliit na panaderia. Tumigil siya sandali sa harap ng tindahan at halos maglaway siya sa amoy ng mainit na tinapay. Walang laman ang bulsa niya, kaya't naglakas loob siyang lumapit. Ate, mahina niyang sabi sa tindera, pwede po bang makahingi ng kahit isang piraso lang? Wala po talaga akong kinain. Ngunit imbes na maawa, mumisi ang tindera na parang nanunuya. Ano ba naman yan? Ang baho-baho mo. Kung tatambay ka rito, baka wala nang bumili sa akin. Sabay hablot ng tray at tinakpan ng tela. Bumalik ka na lang sa tambakan, doon ka bagay. Namula ang mukha ni Rico sa hiya. Tumalikod siya at pinigilan ang pagpatak ng luha. Sa isip niya paulit-ulit ang tanong, bakit parang hindi ako karapat-dapat mabuhay tulad ng ibang tao? Habang naglalakad papunta sa tambakan, nasalubong niya ang ilang batang kasing edad niya. Malilinis ang kanilang mga damit at may hawak pang mga laruan. Nang makita siya, agad silang nagtawanan. Uy, si Rico, sigaw ng isa, sabay takip ng ilong. Amoy estero na naman. Basurero, basurero, sigaw pa ng dalawa, paikot-ikot sa kanya. Isang batang babae ang nagkunwaring nahihilo.
Ay, ang baho, hindi ko kaya, sigaw nito sabay hagikik. Pinilit ni Rico na magpatuloy sa paglakad, ngunit sinundan siya ng isa sa kanila. May pinulot itong bato at biglang inihadis sa kanya. Kumama iyon sa braso ni Rico. Aray! Napasigaw siya, sabay hawak sa masakit na bahagi. Ano, iiyak ka na ba? Tukso ng isa. Sabay tawa ng malakas. Walang silbi ka, basura ang buhay mo. Nangingilid ang luha sa kanyang mata, ngunit hindi siya tumugon. Hindi ko ginusto ito, sigaw ng kanyang isip. Kung narito lang si inay, hindi niyo ako kayang apihin. Pagdating niya sa tambakan, ibinaba niya ang sako at umupo sa isang bato. Tinitigan niya ang bundok ng basura, mga sirang sapatos, laruan, plastik at mga gamit na itinapon ng may kaya. Para kay Rico, iyon ang tanging paraan upang mabuhay. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya makita ang halaga ng mga bote at plastik. Ang bigat ng mga salitang narinig niya mula sa tindera at mga bata ang bumabalik sa kanyang isip. Napayuko siya at sa hina ng loob, mahina niyang bulong. Kung narito ka pa, inay. Muling sumilay sa kanyang alaala, ang huling gabi. Nararamdaman niya pa rin ang init ng palad ng kanyang ina na nakahawak sa kanya. At ang mahinang tinig nito na paulit-ulit, huwag kang susuko. At gaya ng nakagawian, nagsimula siyang umawit. Mahina, halos siya lamang ang makarinig. Sa dilim may liwanag, bulong niya, nanginginig ang boses. Sa hirap may ginhawa, pinikit niya ang mga mata, iniisip ang mukha ng kanyang ina. Huwag kang susuko, anak, may bukas pa. At kasabay noon, bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Salamat, inay. Bulong niya matapos ang awit. Ikaw lang ang dahilan kung bakit kaya ko pa. Tumingala siya sa kalangitan. Sa kabila ng usok at dilim ng lungsod, may ilang bituin na pilit kumikislap. Para bang may tinig na sumasabay sa hangin. Bulong na hindi niya alam kung guni-guni lang, ngunit nagbigay ito ng kakaibang lakas. Napangiti siya ng kaunti, kahit namumugto ang mga mata. Pinahid ang luha gamit ang maruming manggas at bitbit muli ang sako. Bukas, kakayanin ko pa rin, sabi niya. Parang panata. Hindi ako susuko. At muling tumayo si Rico. Pinungo ang mas malaking bahagi ng tambakan. Sa bawat hakbang, dala niya ang hapbi ng gutom, ang sakit ng pan-aapi at ang tanging awit ng kanyang ina. Ang maliit na ilaw na gumagabay sa kanya sa gitna ng dilim. Isang araw, habang kumakalam ang sikmura at naninginib sa gutom si Rico, nagpunta siya sa tambakan dala ang lumang sako. Ang taraw ay tirik na tirik, ang hangin mabigat sa amoy ng bulok na gulay at usok ng plastik na sinunog. Isa-isang pinulot ni Rico ang mga bote at plastik at inilagay sa sako. Pero kahit basang-basa na siya ng pawis, pakiramdam niya'y hindi pa rin sapat ang halaga nito para pambili ng pagkain. Konti pa, kahit 20 lang, bulong niya, pinipisi lang sikmura. Habang naghahalungkat, biglang may bagay na fumislap sa kanyang paningin. Sa gitna ng sirang ref at tumpok ng lumang karton, may nakatayo, isang siyang kahoy na nara. May mga gasgas, bakat ang taon ng paggamit. Ngunit nananatili ang kinang nito, tila may sariling siglan na hindi matabunan ng kalumaan. Napalapit siya at hinaplos ang sandalan. Sa kabila ng init ng paligid, malamig ang pakiramdam ng kahoy sa kanyang palad. Parang buhay ka pa, bulong niya. May kakaibang damdaming dumaloy sa kanyang dibdib. Para bang nakita niya ang isang bagay na hindi basta basura. Inilit niyang buhati ng siya. Mabigat ito, halos bumigay ang kanyang mga braso, ngunit hindi niya inalintana. Habang pinapasa ng bigat, iniisip niya kung gaano kahalaga ito sa kanyang maliit na mundo. Sa wakas, hingal niyang sabi, hindi na ako laging sa lupa lang uupo. Habang naglalakad pa uwi, may ilang batang nafatingin sa kanya. Ha? Ano yan? Basurang upuan, tawa ng isa. Pero hindi niya pinansin. Para kay Rico, hindi iyon basta upuan. Ito ay isang kayamanang itinapon ng iba, ngunit natagpuan niya, pagdating sa kanyang barong-barong. Agad niyang inilagay ito sa sulok kung saan siya naputulog. Inayos niya ang posisyon nito na para bang mahalagang palamuti. Tinitigan niya ng matagal,
Hindi makapaniwalang siya mismo ang may-ari ng isang bagay na ganito kaganda. Umupo siya at agad naramdaman ang kakaibang ginhawa. Parang gumaan ang kanyang katawan, nawala ang sakit ng likod at bigat ng isip. Kahit sandali, nakalimutan niya ang gutom at pangungutya ng ibang tao. Ang sarap, bulong niya. Nakapikit at nakasandal. Para bang may humahaplos sa akin. Mula noon, tuwing uuwi siya mula sa pamumulot, sa silyang ito siya umuupo. Doon niya ibinubuhos ang lahat ng pagod, doon niya iniiyakan ang mga masasakit na salita ng iba, at doon din siya muling nakakahanap ng lakas. At bawat araw, nililinis niya ito gamit ang piraso ng basahan. Pinupunasan niya ang bawat gilid, inaalis ang alikabok at pinapakintab ang kahoy na parang alagang hayop. Dapat malinis ka, hindi ka basura, hindi ka tulad ng tingin nila sa akin. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ito. Isang hapon habang nakaupo at nakatitig sa silya, biglang bumalik sa alaala ni Rico ang kanyang ina. Naalala niya ang lumang tumba-tumba na lagi niyang pinupwestuhan sa kandungan ng ina. Sa bawat banayad na pag-indayog ng upuan at sa malambing na awit ng ina, dahan-dahang pumipikit ang kanyang mga mata hanggang dalawin siya ng mahimbing na tulog. Anak, wika ng kanyang ina noon habang hinihimas ang kanyang puhok. Kahit wala tayong marangyang gamit, basta magkasama tayo, sapat na. At habang nakaupo silang magkadikit, aawitin ng ina ang kanilang paboritong himig, ang kantang nagiging kanlungan niya hanggang ngayon. Napapikit si Rico at mahigpit na niyakap ang sandalan ng bagong upuang nahanap. Parang ikaw ang upuan ni inay, bulong niya. Kaya siguro ang gaan ng pakiramdam ko kapag nandito ako, para bang kasama ko ulit siya. Tumulo ang luha sa kanyang mata, ngunit mumiti rin siya. Ang silyang ito ang naging tulay ng kanyang alaala, tila binabalik nito ang init ng kandungan ng ina. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang napansin na kakaiba ang silya. Kahit tirik ang araw, nananatiling malamig ang kahoy sa kanyang balat. At minsan, habang hinihimas niya ang gilid, parang may banayad na ugong na halos katunog ng himig ng kanyang ina. Tinitigan niya ang silya at napangiti. Mahina niyang wika, kapag nakapag-ipon ako kahit kaunti, bibilhan ako ng liha at barnis. Aayusin kita, papakimisin, babarnisan para muli kang kuminang na parang bago. Gabi na, ngunit hindi pa rin makatulog si Rico. Kumakalam ang kanyang tiyan at tila sumasakit na sa sobrang gutom. Wala nang natirang pagkain at ang tangi niyang nainom ay tubig mula sa lumang bote. Tahimik ang paligid ng kanyang barong-barong maliban sa pag-uwol ng tiyan niya na parang paalala ng kanyang kalagayan. Napatingin siya sa lumang silya. Parang inaanyayahan siyang umupo. Mabigat ang mga hakbang habang lumalapit siya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at dahan-dahang naupo. Isinandal niya ang ulo at kusang bumalik sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang ina. Kung narito ka lang inay, mahinang bulong niya. Hindi siguro ako ganito kahirap, hindi ako ganito kalungkot. Naalala niya ang huling bilin nito. Kapag nalulungkot ka anak, awitin mo ang himig na itinuro ko. Huwag kang susuko, kahit nang hihina. Ibinuka niya ang kanyang labi at nagsimulang umawit. Sa dilim may liwanag, sa hirap may ginhawa. Huwag kang susuko anak, may bukas pa. Mahina ang boses niya, nanginginig. Ngunit bawat salita ipuno ng sakit at pag-asa. Habang umaawit, biglang dumampi ang malamig na simoy sa kanyang pisngi. Napalinga siya, nagtataka. Sarado ang barong-barong, ngunit parang may hangin na pumasok. Maya-maya gumalaw ang silya. Banayad muna, bago lumakas ang paguga. Ano to? Bulong niya, sabay kapit sa sandalan. Pinilit niyang magpatuloy sa pagkanta at sa bawat linya ng himig, lalong lumalakas ang ihip ng hangin. Tila may mga bulong na sumasabay. Huwag kang matakot, huwag kang susuko. Biglang tumayo ang balahibo niya at nanlamig ang buong katawan. Inay, ikaw ba? Mahina niyang bulong habang nangingilid ang mga luha. Biglang bumigat ang pakiramdam ng hangin.
Napatingin siya sa kanyang mga paa. Unti-unting umaangat ang silya mula sa sahig. Napahigpit ang kapit niya. Diyos ko, naninginib niyang sabi, hindi ito totoo. Ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na humahampas sa kanyang mikha. At sa isang iglap, may liwanag na sumiklab sa likuran ng upuan. Bumuka ang dalawang pakpak, malakristal, kumikislap, at parang hinulma mula sa liwanag ng bituin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw, may pakpak ka? Bulalas niya. Sa gulat niya, napakapit siya ng mas mahigpit, ngunit kasabay nito'y nadama rin niya ang paghanga. Habang umaawit siya, parang nakikisabay ang ugong ng pakpak sa kanyang tinig. Unti-unting napalitan ang takot niya ng pagtataka at paghanga. Baka regalo ka talaga mula kay inay. Mahina niyang bulong. Sa mga unang saglit, gusto niyang kumawala, natatakot na baka mahulog. Ngunit nang mapatingin siya sa siwang ng bubong, nasilayan niya ang langit at ang kislap ng mga bituin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nakakulong sa kanyang kalagayan. Ano ka ba talaga? Saan ka nanggaling? May nagpadala ba sa'yo? Gawa ka ba ng tao? Ugaling ta sa langit, at imbes na tumigil, mas nilakasan pa niya ang pag-awit. Habang tumataas ang tono, lalo ring kumikislap ang mga pakpak. Ang barong-barong na dati kulungan ng gutom at lungkot, ngayoy naging saksi sa isang hiwaga. Umikot ang silya, dahan-dahang umaangat sa hangin, habang ang kanyang pinig ay kumafawala. Kung nakikita mo ako ngayon, inay, bulong niya, pangako, hindi ako susuko. At sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabago, isang batang basurero. Umaawit ng himig ng kanyang ina, saay ng lumang silyang may pakpak, at unang beses na nadama ang tunay na kalayaan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang umangat sa hangin. Sa una, halos nakapikit siya sa takot, mahigpit na nakakapit sa gilid ng silya, iniisip na baka bigla itong bumigay. Ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang nagmulat ng mata. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Ang mga ilaw ng syudad na dati nakikita lamang niya mula sa estero. Ngayoy nagmistulang maliliit na bituin sa ibaba. Hindi ako nananaginip. Mahina niyang bulong. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman niyang lumilipad palayo sa lungsod ang silya. Ang takot niya ay unti-unting napalitan ng pagtataka at pananabik. Para bang may isang kamay na umaakay sa kanya, isang puwersang hindi niya maintindihan. Maya-maya, bumaba ang silya sa isang lugar na hindi niya pa nakita kailanman. Huminto ito sa gilid ng isang ilog na kumikislap na tila pilak at ginto ang daloy. Ang bawat hampas ng alon ay nagbubuga ng liwanag at sa ilalim makikita ang nagkikislapang ginto, hiyas at perlas na nakasalansan na parang kayamanang nakatago. Napatayo si Rico sa pagkakaupo, nangingilid ang luha sa bulat. Diyos ko, totoo ba to? Bulong niya. Hindi niya namalayang ang mga kamay niya'y nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid. Sa bawat pagyuko niya, parang naririnig niya ang bulong ng mga kayamanan. Kunin mo kami, hawakan mo kami, at ikaw ay yayaman. Kung makukuha ko lang yan, pabulong niyang sabi. Sa isip niya, biglang bumangon ang matagal ng pangarap. Makakain ng saganang pagkain, makabili ng bagong damit, at makalayo sa estero. Tumalon ang puso niya sa ideya. Kahit isang perlas lang, kahit isang ginto lang, baka sapat na para hindi na ako magutom. Hinubad niya ang tsinelas na butas-butas at dahan-dahang nagpasya na lumusong. Ngunit bago pa man niya maisawsaw ang paa, biglang may malamig na hangin na umihip mula sa gitna ng ilog. Umalon ang tubig na tila may nabubuhay sa ilalim. Napatigil si Rico, nanlalaki ang mga mata. Mula sa kumikislap na tubig, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Isang babae na may kutis na parang gatas, buhok na umaagos na tila mismong alon, at mga matang kasing ningning ng buwan.
Ang katawan niya'y nababalot ng liwanag at sa kanyang kamay may hawak na baston na yari sa pilak. Napalunok si Rico at napaatras. "Sino ka?" Mumiti ang diwata, banayan at malamig ang tinig. "Ako ang bantay ng ilog." Hindi siya makapagsalita agad. Nanginginig ang tuhod niya, ngunit hindi niya magawang tumakbo. Ang tinig ng diwata ay may kakaibang lambing na parang tinig ng kanyang ina, ngunit may bigat na parang walang pagtutol. "Bakit ako dinala ng Silya rito?" tanong ni Rico, halos pabulong, habang hindi maalis ang tingin sa umikislap na tubig. Lumapit ang diwata, ang mga paay halos hindi lumulubog sa tubig. Ang silyang yan ay hindi ordinaryo bata. Hindi rin ito basta regalo lamang. Isa itong pagsubok. "Pagsubok?" bulalas ni Rico, sabay tingin sa silya. "Pero akala ko regalo ito ni inay. Akala ko para sa akin talaga." Umiling ang diwata, banayan ang ngiti. "Sa isang paraan, tama ka. Ang awit ng iyong ina ang nagbigay buhay sa silya. Ngunit hindi ka pa handa upang angkinin ito ng buo. Bago mo ito magamit ng ganap, may kailangan ka munang tuparin." Natahimik si Rico, bumagsak ang balikat. "Tuparin? Ano naman po yun?" Ang diwata ay tumingin sa malayo at ang ilog ay kumislap na parang sumasang-ayon. "3 misyon, 3 nilalang na dapat mong tulungan. Isang mangingisda, isang magsasaka at mag-inang namamalimos. Hanggat hindi mo sila natutulungan, ilog lamang na ito ang madadala sa iyo ng silya." Namilog ang mata ni Rico, bumilis ang tibok ng puso. 3 misyon? Pero paano? Bata lang po ako, basurero. Wala akong alam sa ganyan. Ang diwata ingumiti at sa ngiti niyang iyon, ila umaliwalas ang buong paligid. "Hindi kayamanan ang kailangan mo para makatumlo. Puso lamang." Nanlaki ang mata ni Rico. "Pero paano kung hindi ko kaya? Paano kung magkamali ako?" "Kapag ikaw ay nagkamali, matututo ka. At doon mas lalo kang magiging karapat-dapat." Sagot ng diwata, mahinang ngunit matatag. Sa huli, iniunat ng diwata ang kanyang kamay at sumalok ng kaunting ginto at ilang perlas mula sa ilog. Inilapit niya ito kay Rico. "Kunin mo ang mga ito, hindi bilang pukso, kundi bilang kasangkapan. Magagamit mo sila sa pagtulong sa iba. Ngunit tandaan mo, kapag ginamit mo lang para sa sarili, mawawala ang lahat." Nanginginig ang kamay ni Rico habang tinatanggap ang kayamanan. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. "Salamat po. Gagamitin ko para sa tama." Muling lumapit ang diwata at hinaplos ang balikat niya. "Bata, tandaan mo, ang tukso ay laging nariyan, tulad ng ilog na ito. Ngunit ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang kapag natutunan mong magbigay." Huminga siya ng malalim at muling umupo sa silya. Mahigpit niyang hinawakan ang sandalan at pinilit maging matatag. 3 misyon, mahina niyang bulong. "Hindi ko alam kung paano, pero susubukan ko, kakayanin ko." At sa pagyuko niya, muling sumiklab ang pakpak ng silya at unti-unti siyang inangat palayo sa ilog ng tukso. Bitbit ang kaunting ginto at perlas. Patanghamong magpapatunay kung anong klasing tao siya magiging. Isang dapitapon, sakay ng mahiwagang silya, dinala si Rico sa isang baybayin na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang langit ay namumula sa paglubog ng araw at ang mga alon ay banayad na humahampas sa buhanginan. Sa gilid ng dagat, napansin niya ang isang matandang mangingisda. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang maliit na bangka, nakatungo at hawak ang lambat na halos punit-punit. Halata sa mukha ng matanda ang matinding pagod. Sa tabi niya, may ilang piraso lamang ng maliliit na isda. Sapat para lang iprito, ngunit hindi makakabusog ng isang pamilya. Para bang pasan niya ang buong bigat ng dagat sa kanyang balikat. Dahan-dahang lumapit si Rico, may halong kaba at pag-aalala. "Magandang hapon po," mahina at may paggalang na bati ni Rico. Dahan-dahang nadangat ng mukha ang matanda at bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagod at lungkot. Nanginginig ang tinig niya habang nagsalita. Bata, magandang hapon. Pasensya ka na't wala man lang akong maiaalok sa'yo. Ilang araw na akong pumapalaot pero halos wala akong nahuhuli.
Wala na akong maibigay sa mga apo ko. Kung bukas wala pa rin, baka magutom silang lahat. Napatigil si Rico. Parang tinusok ang kanyang dibdib sa narinig. Naalala niya ang sarili. Mga gabing walang laman ang tiyan. At ang tanging nauuhang pagkain ay tira-tira mula sa basurahan. Naiintindihan ko po yan, Lolo. Marhinang sagot ni Rico. Sabay tingin sa kanyang mga paa. Madalas din po akong magutom. At alam ko kung gaano kasakit sa tiyan ang wala kang makain. Saglit silang natahimik. Tanging hampas lang ng alon ang maririnig. Kung wala akong mahuli, paano na sila? Tuloy ng matanda, nanginginig ang tinig. 6 ang mga apo ko, pawang maliliit pa. Umaasa silang makakakain kahit kaunti. Pero sa tuwing umuuwi ako, halos wala akong naibibigay. Naramdaman ni Rico ang bigat ng kanyang mga salita. Parang biglang bumalik sa kanya ang lahat ng gutom at pangungutya na naranasan niya. Ngunit higit pa roon, nakita niya sa matanda ang parehong pagdurusa na matagal na rin niyang pinapasan. Kinugot ni Rico mula sa bulsa ang mga perlas na ibinigay sa kanya ng diwata sa mahiwagang ilog. Saglit niya itong tinidigan. Kumikislap sa kanyang kamay, tila may sariling liwanag. Sa isipan niya, may bumubulong na tukso. Kung sa akin lang ito, hindi na ako magugutom. Humigpit ang kanyang kapit. Kung akin ito, makakabili ako ng pagkain, mga bagong gamit, pero baka mas kailangan nila ngayon. Uminga siya ng malalim at lumapit sa matanda. Iniabot niya ang mga perlas gamit ang naninginig na kamay. Lolo, tanggapin niyo po to. Ibenta niyo, makakabili kayo ng bagong lambat at makakabili rin kayo ng pagkain para sa mga apo ninyo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Halos mabitawan ang lambat sa gulat. Anak, perlas ito. Napakalaki ng halaga nito. Bakit ibinibigay mo sa akin? Hindi ba't mas kailangan mo ito kaysa sa akin? Umiling si Rico, pilit na ngumiti. Lolo, makakahanap ako ng paraan para sa sarili ko. Pero ang mga apo ninyo maliliit pa. Hindi sila pwedeng magutom. Mas kailangan nila ito kaysa sa akin. Naningilid ang luha ng matanda. Niyakap niya si Rico ng mahigpit, parang apo na matagal nang nawala. Kinabukasan, magkasama silang nagtungo sa palengke. Maaga pa lamang ay binenta na ng matanda ang mga perlas sa isang negosyante at kapalit nito ay higit sa sapat na pera upang makabili ng maraming kailangan. Bumili sila ng karne, gulay, bigas at ilang gamit pang bahay. Habang bitbit nila ang mga pinamili, pakiramdam ni Rico ay para siyang nakasama sa isang pamilya. Anak, wika ng matanda habang naglalakad. Hindi ko akalaing may taong kagaya mo na handang tumulong ng ganito. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na akong pag-asa. Ngumiti si Rico at sa dibdib niya'y may kakaibang init na ngayon lang niyang naramdaman. Palagi siyang kinukutya at itinataboy ng mga tao, ngunit sa sandaling ito, tila may nagsasabing mahalaga rin siya. Pagdating nila sa tahanan ng matanda, sinalubong sila ng 4 na batang masigla at tuwang-tuwa. Lolo, may pagkain tayo, sigaw ng pinakabata, sabay yakap sa matanda. Agad silang nagluto. Ang mga gulay ay inilagay sa sabaw, ang karne ay nilaga at ang isda ay pinirito ng mabuti. Amoy na amoy ang halimuyak ng lutong bahay, bagay na matagal nang hindi natitikman ng mga bata. Nakaupo si Rico sa gilid, ngunit hinila siya ng isa sa mga apo. Kain ka po, kuya, kasama ka dito. Hindi na siya nakatanggi. Umupo siya sa hapag at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatikim siya ng mainit at masustansyang pagkain. Habang kumakain, nagtatawanan ang mga bata at ang matanday nakatingin kay Rico na puno ng pasasalamat. Ganito pala ang pakiramdam ng may pamilya, naisip ni Rico, habang pilit niyang pinipigil ang pagpatak ng luha. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Rico. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Anak, hindi lang ako ang nagpasalamat, kundi pati ang mga apo ko. Hindi namin malilimutan ang kabutihang ito. Yumakap pa ang isa sa mga bata kay Rico, sabay sabi, "Balik ka po kuya ha, para sabay-sabay ulit tayong kumain." Naramdaman ni Rico ang isang bagay na matagal nang nawawala, ang pagiging kabilang sa isang tahanan.
Kahit sandali lamang, parang nagkaroon siya ng pamilya. Bumalik siya sa dalampasigan kung saan nakaparada ang kanyang mahiwagang silya. Umupo siya rito, hawak pa ang init ng yakap ng mga bata. Biglang kumislap ang mga pakpak ng silya, mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag ay parang nagsasabing, tama ang ginawa mo, unang misyon natupad, napangiti si Rico at kahit busog siya, mas busog ang kanyang puso. Habang unti-unting lumiliad ang silya palayo, dinala niya ang alaala ng isang hapag na uno ng tawa, sabaw at pagmamahal. Tanghaling tapat ng dinala ng mahiwagang silya si Rico sa isang malayong bayan. Paglapag niya, agad siyang binumad ng nakabibinging katahimikan. Ang init ng araw ay tila sumusunog sa balat at ang hangin ay tuyo. May halong alikabok na pumapasok sa ilong at lalamunan. Ang mga palayan at maisan sa paligid ay kulay dilaw na. Nakatungo at tuyot na parang mga kaluluwang nawalan ng sigla. Ang lupa ay nagbibitak-bitak, tila sugat na matagal nang hindi nadadaluyan ng ulan. Sa gilid ng bukid, nakita niya ang isang magsasaka, payat, pawisan at halos bumagsak sa pagod. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang lumang araro, hawak ang ulo at nakatingin sa kawalan. Malapit dito, may isang babae at 2 batang payat. Ang mga batay walang imik, nakatulong sa kanilang ina, ngunit bakas sa mukha ang gutom at lungkot. Narinig ni Rico ang boses ng magsasaka, garalgal at puno ng panghihinayang. Kung wala pa ring ulan, wala na tayong maaani, wala na tayong maiiwan dito. Paano na ang mga bata? Ang babae mahigpit na yumakap sa mga anak. Saan naman tayo pupunta kung aalis tayo? Sa bayan? Wala rin tayong pera. Napasinghap si Rico at sumakit ang kanyang dibdib. Pareho kami, bulong niya sa sarili. Pareho kaming walang makain. Pareho kaming walang masandalan. Lumapit siya ng maingat. Kuya, mahina niyang sabi, baka pwede kong subukan. Nag-angat ng ulo ang magsasaka. Nagulat sa presensya ng isang bata. Bata, anong ginagawa mo rito? Wala ka namang magagawa. Kahit kami, wala na ring magawa. Ngunit hindi umatras si Rico. Umupo siya sa kanyang mahiwagang silya. Huminga ng malalim at ipimikit ang mga mata. Naalala niya ang himig ng kanyang ina. Ang awit na palagi niyang inaawit tuwing gutom at malungkot siya. Nagsimulang umawit si Rico. Sa dilim may liwanag, sa hirap may ginhawa. Mahina ang kanyang tinig sa simula. Halos natatangay ng hangin. 10 minuto siyang umaawit, ngunit walang nangyari. Ang magsasaka ay napabuntong hininga. Bata, wala itong saysay, mahina nitong sabi. Umiling si Rico, pinahid ang pawis sa noo. Maniwala po tayo, hindi tayo susuko. Muling umawit si Rico, mas malakas, mas puno ng damdamin. 15 minuto pa ang lumipas, nanginginig na ang kanyang boses. Ngunit patuloy pa rin siya. Sa 30 minuto, biglang may malamig na simoy ng hangin na dumampi. Napatigil ang mga bata, nakatingala. Inay, may ulap, sigaw ng usa. Dahan-dahan dumilim ang langit. Sa una, iilang patak ng ulan lamang. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumagsak ang malalaking patak hanggang sa tuluyang bumuhos ang napakalakas na ulan. Parang rumaragasang biyaya. Tumakbo ang mga bata sa ulan. Nagtatawanan at sumasayaw. Ang inay na takip ng bibig, lumuluha. Ang magsasaka na may napaluhod, nakatingala sa langit. Salamat Diyos ko, salamat. Hindi pa pala tapos ang lahat. At magdamag na umulan. Dahil basa ang lahat at malamig ang gabi, agad na nagpasya ang pamilya na magluto ng pagkain. Nagkasundo silang magluto ng aros kaldo. Gamit ang kaunting bigas, manok na nakatabi pa, at luya na natira sa kanilang baunan. Ang mabangong singaw nito'y kumalat sa paligid, nagbigay ng init at ginhawa sa gitna ng malamig na gabi. Anak, wika ng asawa ng magsasaka habang inilalapit ang mangkot kay Rico. Kumain ka, para ito sayo, bilang pasasalamat. Kung hindi dahil sayo, baka wala na kaming pag-asa. Ang mga batay walang imik. Nakatulong sa kanilang ina, ngunit bakas sa mukha ang gutom at lungkot. Narinig ni Rico ang boses ng magsasaka, garalgal at puno ng panghihinayang. Kung wala pa ring ulan,
Wala na tayong maaani. Wala na ayong maiiwan dito. Paano na ang mga bata? Ang babae mahigpit na yumakap sa mga anak. Saan naman tayo pupunta kung aalis tayo? Sa bayan? Wala rin tayong pera. Napasinghap si Rico at sumakit ang kanyang dibdib. Pareho kami, bulong niya sa sarili. Pareho kaming walang makain. Pareho kaming walang masandalan. Lumapit siya ng maingat. Kuya, mahina niyang sabi, baka pwede kong subukan. Nag-angat ng ulo ang magsasaka. Nagulat sa presensya ng isang bata. Bata, anong ginagawa mo rito? Wala ka namang magagawa. Kahit kami, wala na ring magawa. Ngunit hindi umatras si Rico. Umupo siya sa kanyang mahiwagang silya. Huminga ng malalim at ipimikit ang mga mata. Naalala niya ang himig ng kanyang ina. Ang awit na palagi niyang inaawit tuwing gutom at malungkot siya. Nagsimulang umawit si Rico. Sa dilim may liwanag, sa hirap may ginhawa. Mahina ang kanyang tinig sa simula, halos natatangay ng hangin. 10 minuto siyang umaawit, ngunit walang nangyari. Ang magsasaka ay napabuntong hininga. Bata, wala itong saysay, mahina nitong sabi. Umiling si Rico, pinahid ang pawis sa noo. Maniwala po tayo, hindi tayo susuko. Muling umawit si Rico, mas malakas, mas puno ng damdamin. 15 minuto pa ang lumipas. Nanginginig na ang kanyang boses. Ngunit patuloy pa rin siya. Sa 30 minuto, biglang may malamig na simoy ng hangin na dumampi. Napatigil ang mga bata, nakatingala. Inay, may ulap, sigaw ng usa. Dahan-dahan dumilim ang langit. Sa una, iilang patak ng ulan lamang. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumagsak ang malalaking patak hanggang sa tuluyang bumuhos ang napakalakas na ulan. Parang rumaragasang biyaya. Tumakbo ang mga bata sa ulan. Nagtatawanan at sumasayaw. Ang inay natakip ng bibig, lumuluha. Ang magsasaka na may napaluhod, nakatinala sa langit. Salamat Diyos ko, salamat, hindi pa pala tapos ang lahat. At magdamag na umulan. Dahil basa ang lahat at malamig ang gabi, agad na nagpasya ang pamilya na magluto ng pagkain. Nagkasundo silang magluto ng aros kaldo, gamit ang kaunting bigas, manok na nakatabi pa, at luya na natira sa kanilang baunan. Ang mabangong singaw nito'y kumalat sa paligid, nagbigay ng init at ginhawa sa gitna ng malamig na gabi. Anak, wika ng asawa ng magsasaka habang inilalapit ang mangkot kay Rico. Kumain ka, para ito sayo, bilang pasasalamat. Kung hindi dahil sayo, baka wala na kaming pag-asa. At habang lumilipad palayo, nasilayan niya mula sa itaas ang pamilya. Nagtutulungan, nagtatawanan at muling may pag-asa. Sa kanyang dibdib, muling sumiklab ang apoy ng paniniwala. Kahit isang ulilang pasurero, may kakayahang magbigay ng buhay at pag-asa. Isang hapon, papalubog ang araw at kumukulay kahel ang kalangitan. Dinala ng mahiwagang silya si Rico sa isang mataong kalsada. Maingay ang paligid, sigawan ng mga nagtitinda, lagutok ng kariton, at yabag ng mga taong nagmamadali. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanawi na agad pumukaw sa kanyang damdamin. Sa gilid ng bangketa, nakaupo ang isang babae at ang kanyang maliit na anak. Ang batay payat, halatang gutom at nakayakap sa ina na tila ba walang ibang mapanghahawakan. Ang ina naman may takip na tela sa kaliwang mata. Bulag pala ito roon. Dahil sa kanyang kapansanan, palagi siyang tinatanggihan sa anumang trabaho. Habang nakayuko ang mag-ina, dumaan ang ilang kabataang lalaki. Napansin nila ang takip sa mata ni Aling Rosa at agad nagtawanan. Hoy, tingnan nyo! One eye! One eye! Sigaw ng isa. Baka maligaw ka kasi kalahati lang ang nakikita mo. Dagdag ng isa, sabay tawa. Namula si Rosa, agad yumuko at mas mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Pilit niyang tinatakpan ng buhok ang mata upang hindi na mapansin. Inay, bulong ng bata, tinig na puno ng hiya. Bakit nila tayo tinatawanan? Nanlaki ang mata ni Rico. Ganyan rin ako. Tinitingnan ng iba na parang wala akong halaga. Kumulo ang dibdib niya sa galit, ngunit pinili niyang manahimik at tinalikuran ang mga nang-aasar. Habang papalapit siya,
Biglang may tricycle na sumulpot mula sa kanto, mabilis at walang preno. Diretso ang takbo nito sa mag-inang nasa gilid ng kalsada. "Inay!" Sigaw ng bata, nanginginig sa takot. Agad tumakbo si Rico. Himila ang babae at ang anak palayo. Dumaan ang tricycle na halos sumayad sa kanilang mga paa bago tuluyang lumampas. Humihingal si Rico. Mahigpit pa ring hawak ang braso ng mag-ina. Nanginginig ang tuhod nila, bakas ang matinding tapot. "Salamat," bulong ng ina. Nangingilid ang luha habang miyayakap ang anak. "Kung hindi ka dumating at tumulong, baka nabunggo na kami." Hinaplos ni Rico ang balikat ng bata. "Ligtas na po kayo, huwag na kayong matakot." Kumapit ang bata sa kanya at sa sandaling iyon, dama ni Rico na siya'y nakapagsalba ng mag-ina. Isang simpleng buhay na ngayoy muling may pag-asa. Naghahanap sila ng lilim at doon naupo. Unti-unting nagsalita ang babae, nanginginig pa ang tinig. "Ako si Rosa," sabi niya. "Simula nang mawala ang paningin ko sa kaliwang mata, wala nang gustong kumuha sa akin sa trabaho. Kahit sa pantatahi o pagtitinda, tinatanggihan ako. Mabagal daw ako, mahina. Ang mas masakit, palagi kaming pinagtatawanan." Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Ilang araw na rin kaming walang maayos na kain. Umaasa lang kami sa awa ng mga dumaraan." Napayakap si Nena, ang kanyang anak. "Kuya, gutom na po ako." Mahina nitong wika, halos hindi makatingin sa anya. Kumirot ang dibdib ni Rico. Para siyang binalikan ng lahat ng gabing kumakalam ang tiyan niya. "Pareho lang kami. Parehong nilalapastangan at parehong nagugutom." Dahan-dahang hinugot ni Rico mula sa bulsa ang natipirang ginto at perlas na ibinigay ng diwata. Saglit siyang natigilan, pinagmamasdan ang kislap nito sa kanyang kamay. "Kung itatago ko ito, makakabili ako ng pagkain para sa sarili ko. Ngunit baka mas kailangan nila." Humina siya ng malalim at iniabot ang yaman kay Rosa. "Aling Rosa, tanggapin niyo po ito. Kung walang tumatanggap na trabaho sa inyo, magtayo na lang kayo ng maliit na tindahan, kahit paninda ng tinapay o gulay, para may pagkakakitaan kayo at si Nena." Nanlaki ang mata ng babae, halos mabitawan ang hawak na tela. "Anak, ginto at perlas ito. Bakit mo ibinibigay sa akin? Hindi ba mas kailangan mo?" Umiling si Rico, pilit na ngumiti. "Sanay na akong magtiis, pero ang mga bata, hindi nila kayang maghintay. Kailangan nilang mabuhay." Hindi napigilan ni Rosa ang pag-iyak. Niyakap ni si Rico ng mahigpit. "Salamat Rico. Hindi lang ito pagkain, hindi lang pera. Pag-asa ito. Matagal na kaming nawawalan ng pag-asa, pero ngayon parang may liwanag na ulit." Niyakap din siya ni Nena, nakangiti kahit may luha. "Kuya, salamat po. Hindi na kami magugutom. Hindi na ako iiyak gabi-gabi." Pinahid ni Rico ang luha ng bata. "Mula ngayon, hindi na kayo aasa lang sa awa ng iba. May magsisimula kayong bago." Habang nakikita niyang magkahawak kamay ang mag-ina, naisip ni Rico, ang pamilya pala, hindi lang dugo o apelyido. Ang pamilya ay yung nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa. Doon nararamdaman ang tunay na tahanan. Naalala niya ang mangingisda at ang magsasaka na kanyang tinulungan. Lahat sila'y nagbigay ng yakap at pagtanggap. At ngayon, si Rosa at Nena naman. Baka ito talaga ang dahilan kung bakit ako pinili ng Silya, upang matutunan kong hindi ako nag-iisa. Ilang sandali pa'y nagpaalam na siya. "Aling Rosa, Nena, may kailangan pa po akong gawin, pero babalik ako kapag may pagkakataon." Mahigpit ang yakap ni Nena. "Kuya, huwag ka aalis ha." "Babalik ako," sagot ni Rico, miting puno ng pangako. "Oo Rico," dagdag ni Rosa, nangingilid ang luha. "Habang buhay ka naming maaalala." Muling umupo si Rico sa kanyang mahiwagang silya. Bigla itong kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Para bang may tinig na bumubulong. Natupad mo na ang ikatlong misyon. Mumiti siya, pinunasan ang sariling luha at tumingala sa langit.
Sa kanyang puso, alam niyang higit pa sa kayamanan ang kanyang naputunan. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng pag-asa at pagbubukas ng bagong simula para sa iba. Habang lumilipad palayo, tanaw niya ang mag-ina at naramdaman niya, minsan, sa simpleng pagbibigay, nagiging tahanan ka rin ng ibang tao. Dinala siya ng mahiwagang silya pabalik sa ilog kung saan nagsimula ang lahat. Ang tubig ay kumikislap, tila may libong bituin na nakahimlay sa ibabaw nito. At mula sa gitna ng liwanag, muling lumitaw ang diwata. Ang kanyang anyo'y payapa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ngumiti siya kay Rico, na nakaupo pa rin sa mahiwagang silya. Rico, wika ng diwata, natapos mo ang 3 misyon. Napatunayan mong higit pa sa ginto ang yaman ng iyong puso. Karapat dapat ka talaga. Biglang kuwislap ang silya. Unti-unti, lumaki at nagliwanag ang mga pakpak nito. Higit na matibay, higit na marikit kaysa dati. Naramdaman ni Rico ang init na dumaloy mula sa sandalan hanggang sa kanyang dibdib. Parang may bagong lakas na isinaling sa anya. Hindi ko akalain, mahina niyang sabi, naninilid ang luha, na isang katulad ko na palaging tinataboy ay magiging karapat-dapat. Lumapit ang diwata at hinaplos ang kanyang balikat. Rico, hindi yaman o ari-arian ang batayan ng isang tao. Ang kabutihan ng puso ang tunay na kayamanan. Anak, ang gantimpala ng iyong malinis na puso ay ito. Ang silya ay magiging tunay mong kasama, hindi lang sa paglalakbay, kundi sa bawat pagkakataong makakatulong pa sa iba. Napapikit si Rico. Dama ang bigat ng mamasalita. Ong ganon, may mas malaki pa po pala akong haharapin. Tumango ang diwata. Oo, ngunit huwag kang matakot sapagkat dala mo na ngayon ang mga aral ng 3 misyon. Lumipad ang silya at dama ni Rico ang kakaibang lakas. Hindi na lamang siya dinadala sa ilog. Ngayon, tila kayang dalhin siya nito sa kahit anong sulok ng mahiwagang mundo. Sa bawat pagaspas ng pakpak, nakikita niya ang mga landas ng liwanag na tila imbitasyon patungo sa mga bagong hiwaga. Dinala siya ng silya sa 3 lugar. Bawat isa ay may aral na magpapalalim pa ng kanyang pagkaunawa sa mundo at sa kanyang sarili. Sa gubat ng kasaganahan, lumapag siya sa isang gubat na tila walang katapusan. Puno ng mga punong may prutas, mansanas, saging, mangga at iba pang hindi niya kilala. Ngunit lahat ay kasing tamis ng pag-asa. Ang mga hayop ay malayang naglalakad, hindi takot, hindi nagugutom. Napabulala si Rico, hindi ito nauubos. Kahit ilang bunga ang pitasin, may kapalit agad. Isang pinig mula sa hangin ang sumagot. Ito ang biyaya ng kalikasan kung hindi inaabuso. Kung marunong tayong kumuha ng sapat, may maiiwan palagi para sa iba. Hinaplos niya ang isang puno na punong-puno ng bunga. Ngayon ko lang naisip, hindi lahat ng kayamanan ay ginto. Ang pagkain at lupa, iyan ang tunay na yaman. At sa pag-alis niya, ramdam niyang may bago liwanag ang kanyang partingin sa mundo. Sa kuweba ng pagmumuni sumunod, dinala siya ng silya sa isang kuweba. Sa pasukan ay puro dilim, malamig at nakakatakot. Ngunit habang lumalalim, unti-unting nagliliwanag ang mga kristal sa dingding. Kumikislap ng pughaw, berde at ginto. Sa isang malaking kristal, nakita niya ang sarili. Ang batang nagtitinda ng basura, pinagtatawanan, tinatapoy. Nakita rin niya ang mga gabing umiiyak siya habang umaawit ng himig ng kanyang ina. Nanay, bulong niya, lumuluha. Anak, huwag mong lilimutin. Ang kabutihan ng puso ang siyang nagbibigay ng tunay na gabay. Napaluha si Rico. Salamat, Nay. Hindi kita bibiguin. Natutunan kong ang kahinaan ko noon ay siya ring nagbibigay sa akin ng lakas na yon. Lumabas siya ng kuweba na parang nabunutan ng tinik. Mas malinaw na ang kanyang pagtingin sa sarili. Sa nayon ng mga diwata,
Sa huli, dinala siya ng mga diwata sa isang lawa na kumikislap na parang salamin ng langit. Habang nakatingin si Rico, unti-unting lumitaw sa malinaw na tubig ang mga anyo ng mga taong tinulungan niya. Una, nakita niya ang matandang mangingisda, nakangiti habang pinalilibutan ng mga apo. Tila narinig niya ang tinig nito mula sa malayo. Malinaw at puno ng damdamin. Rico, anak, hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Dahil sa iyo, hindi na muling magugutom ang mga apo ko. Kasunod, sumulpot ang imahe ng magsasaka at pamilya nito, masayang nagtutulungan sa kanilang bukirin. Mula sa laway, umalingaw-ngaw ang tinig ng magsasaka. Hindi lang ulan ang ibinigay mo, Rico. Binigyan mo rin kami ng pag-asa na bumangon muli. At huli, nakita niya si Rosa at ang kanyang anak nakatayo sa harap ng isang maliit na tindahan. Masigla at payapa, narinig niya ang tinig ni Rosa, nangingilid ang luha ngunit puno ng tuwa. Kung hindi sa iyo, baka hanggang ngayon, nasa kalsada pa kami. Ngayon, may hanap buhay na kami. Salamat, Rico. Nanlaki ang mata ni Rico. Napahawak sa dibdib. Hindi man siya nakikita ng mga ito, ramdam niya ang katotohanan ng kanilang pasasalamat. Hindi niya napigilan ang luha at bulong niya sa sarili, ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa kanila, natutunan kong hindi ako nag-iisa. Lumapit ang mga diwata na kapaligid sa kanya. Rico, sabi nila, sabay-sabay na parang awit, pamilya ka namin dito. Nakita namin ang kabutihan ng puso mo. Hindi ka na lamang batang basurero. Isa ka ng tagapagdala ng liwanag. Nanginginig ang labi ni Rico. Salamat sa pagtanggap. Ngayon ko lang nadama na may tahanan ako. Kumikinang ang silya, mas maliwanag kaysa dati. Tila humuhuni ito, nagagalak, at nagbubukas ng mas maraming landas ng hiwaga. Mumiti si Rico habang pinupunasan ang kanyang luha. Kung dati, pakpak lang ng silya ang nagdadala sa akin, ngayon pakpak na rin ng puso ko. At sa paglipad niya mula sa nayo ng mga diwata, alam niyang ang kanyang paglalakbay ay hindi pa nagtatapos. Sa bawat lugar na pupuntahan, may bagong misyon, bagong aral at bagong dahilan para lumaban. Matapos ang 3 misyon at ang pagbabalik ng diwata, muling dinala ng mahiwagang silya si Rico sa baryong kanyang pinagmulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating basurerong iniiwasan ng lahat. Ang dala niya ay hindi lamang mga alapala ng kanyang paglalakbay, kundi pati ang ginto, mamahaling hiyas at perlas mula sa mahiwagang ilo, mga handog ng kabutihan at ng kanyang malinis na puso. Huminto ang silya sa gilid ng baryo. Sagit siyang tumingin sa paligid, ang mga bata ay naglalaro sa alikabok, ang ilan ay humihingi ng barya sa mga dumadaan at ang iba namay nangangalakal sa tambak ng basura. Eksaktong larawan ng kanyang dating sarili. Hindi ko hahayaan ng may batang matulog muli sa kalye, bulong niya sa sarili. Mahigpit na hawak ang sako ng mga yaman. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng lakas ng loob at malinaw na layunin. Doon nagsimula ang kanyang pangarap. Agad siyang naghanap ng mga karpintero at mason sa baryo. Ginamit niya ang mga ginto, perlas at hiyas upang magpagawa ng isang malaking bahay. Hindi basta bahay, kundi isang tahanan para sa lahat ng batang lansangan. Mabilis kumalat ang balita. Si Rico? Yung basurero? Paano siya nagkaroon ng kayamanan? Bulungan ng mga tao. May halong inggit at pagtataka, ngunit walang isa mang nakatuklas ng lihim. Hindi na niya ipinapaliwanag. Para kay Rico, ang mahalaga ay maisakatuparan ang kanyang pangarap. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas, natapos ang bahay. Malapad na kahoy at matibay na simento ang ginamit, may malalaking bintana kung saan pumapasok ang hangin at liwanag at bubong na kumikislap tuwing tinatamaan ng araw. Sa loob ay may malalaking silid, tig-iisang kama para sa mga bata, isang mahabang hapag sa kusina at isang bakurang sapat para sa takbuhan at laro. Nang dumating ang araw ng paglipat, isa-isa niyang dinala ang mga batang lansangan. Payat, marurungis at pagod sa kalye ang kanilang anyo,
Ngunit nang makita nila ang bahay ay nanlaki ang kanilang mga mata. "Kuya Rico, totoo ba to? Para sa amin talaga to?" Tanong ng isang bata. Nanginginig ang boses sa tuwa. "Oo," sagot ni Rico. Nakangiti. "Dito na tayo titira. Hindi na tayo matutulog sa karton o sa ilalim ng tulay. May bubong na tayo." Niyakap siya ng mga bata, isa-isa hanggang sa sabay-sabay silang nagsitakbuhan papasok. Ang dating lansangan na puno ng gutom at lungkot ay napalitan ng tawanan at halakhak. Mula noon, naging abala ang araw-araw ni Rico. Naging kuya siya ng lahat, nagpapaalala ng kalinisan, nagtuturo maghugas ng pinggan, at humahati ng gawain para matutunan ng mga bata ang pagtutulungan. Kapag tanghalian, nakaupo silang lahat sa isang mahabang mesa. May mainit na kanin, karne, gulay at prutas. Hindi na kailangan mag-agawan o mga lakal. "Kuya Rico," sabi ng isa, "kumakain ng mabuti. Ngayon lang ako nakakain ng hindi nagmamadali." "Kuya, salamat," dagdag ng isa. Yakap-yakap ang bagong unan. "Ngayon lang ako natulog na hindi nilalamog." Mumiti si Rico, pinagmamasdan ang mga bata. "Wala na kayong kailangang ipag-alala. Dito, ligtas kayo. At higit sa lahat, hindi na kayo magugutom." Ang bahay ay umalingaw-ngaw sa halakhak at masasayang usapan. At para kay Rico, yun ang musika ng kanyang bagong mundo. Ngunit sa gabi, may isa pa ring ginagawa si Rico. Kapag tahimik na at tulog na ang lahat, umaakyat siya sa balcony. Doon nakaparada ang kanyang mahiwagang silya, tila nag-aabang kung nais niyang lumipad. Minsan ay sumasakay siya rito. Minsan na may nakatayo lamang habang nakatanaw sa langit. Lagi siyang umaawit ng himig ng kanyang ina. Sa dilim may liwanag. Sa hirap may ginhawa. Ang kanyang boses ay sumasabay sa hangin, parang dumadaloy hanggang sa kalawakan. Sa bawat awit, naaalala niya ang kanyang ina, ang pinig na minsan nagpalakas ng kanyang loob noong wala pa siyang pag-asa. "Nay," bulong niya, "salamat. Ang kanta mo ang nagligtas sa akin. At ngayon, hindi na lang ako ang natutulungan nito. Marami na tayong nabigyan ng pag-asa." Sa tuwing umaawit siya, tila sumasabay ang mga bituin sa pagkislap. Para bang sila man ay nakikinig. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Isang gabi, habang umaawit siya sa balcony, isang malaking puting paru-paro ang lumipad mula sa dilim. Paikot-ikot itong sumayaw sa kanyang paligid bago dumapo sa kanyang braso. Nanatili ito roon ng ilang minuto, para bang nakikinig sa kanyang himig. Napaniti si Rico, bagaman nanginilid ang luha sa kanyang mga mata. Mahina siyang bumulong. "Ikaw ba ito, nanay?" Tila tugon. Lumipad ang paru-paro mula sa kanyang braso papunta sa kanyang kamay. Pinisil ni Rico ang sariling dibdib at sa bawat tingtig ng kanyang puso, dama niya ang imit na noon ay hindi niya kailanmang natagpuan sa lansangan. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi, ngunit sa kabila nito ay nakangiti siya. Mahina ngunit buo ang kanyang tinig. "Nanay, hindi na ako nahihirapan. Mayroon na akong tahanan at kasama ko ang mga ulilang batang basurero na itinuring ko ng pamilya. At higit sa lahat, natutunan kong may halaga rin ako. Lahat ng ito dahil sa mga aral mo." At pagkatapos ng ilang sandali, pumailang lang ang paru-paro, tinangay ng malamig na hangin patungo sa kalangitan. Naiwan si Rico na napatingin, luhaan ngunit may ngiti. Batid niyang kahit saan man naroroon ang kanyang ina, masaya ito para sa kanya. Habang nakamasid siya, lumabas mula sa loob ng bahay ang batang si Dodong, ang bunso sa lahat ng bata. Upumas-pumas ang mata, dala ang maliit na kumot. "Kuya Rico," mahina nito sabi, "halika na, inaantok na ako, tulog na tayo." Lumapit si Rico at hingaplos ang buhok ng bata. "Sige Dodong, tulog na tayo." Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay. Sa bawat yapak, ramdam ni Rico ang init ng isang bagay na matagal niyang hinangad, ang magkaroon ng pamilya.